Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Puri sa iyo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila ron, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Na marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siya nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya. Patinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Pinatatawag ka niya. At binaksi niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. At sinabi ni Jesus, humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig. At noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin sa linggo na ito ay masasabi natin kadugtong at hindi lang kadugtong, kaugnay ng ebanghelyo na pinagnilayan natin nung nakaraang linggo. Na kung titingnan po natin yung mga pag-uusap, yung mga tagpo, ginaxtapose ni Marcos na para bang narinig namin yan pero ibang karakter naman. Kung maaalala nyo ng Sanlinggo, nandun yung dalawang magkapatid, si Santiago sa si Juan, na lumalapit sa Panginoon. At yun din ang tanong ng Panginoon, anong gusto nyo? Ganun din ang tanong kay Bartimeo, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Pero magkaiba sila ng sagot. Yung isa ang sagot, gusto po naming maupo isa sa kaliwa sa kasakanan. Si Bartimeo naman, gusto niya makakita. Pero bukod po doon, magandang pansinin natin, sino nga ba si Santiago sa si Juan? Sabihin natin, napakapalad nila. Bakit? Sa dinami-dami ng mga pwedeng pagpilian ng Panginoon, sila yung pinili. At higit silang mapalad. Bakit? Kabag-anak sila ng Panginoon. Kaya nga siguro, kaya sila nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin, maupo ang isa po sa amin sa kaliwa o sa kanan. Samantalang si Bartimeo, bulag, ulubi, na kung titingnan naman, kabaliktaran ng katayuan nina Santiago at Juan. Kung mapalad yung dalawa, si Bartimeo sawing palad. Hindi lang siya pulubi, bulag pa. Kaya nga, pinipigilan at pinagsasabihan siya ng mga tao. Pero makita po natin yung contrast. Yung dalawa na malapit, yung dalawa na kamag-anak, yung dalawa na pinili, hindi nila nakita kung ano talaga yung mahalaga. Samantalang si Bartimeo, na nasadlak sa, hindi lang sa kahirapan, nasadlak sa maliking dilim ng buhay. Imagine niyo kung tayo yung magiging bulag, siya pa yung merong malinaw na pananaw
o paningin sa buhay. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sa buhay po natin, yan ang dalawang bagay na magandang tingnan natin. Katulad ni Santiago at ni Juan. Ano nga ba yung gusto natin? Gusto rin ba nating maupo sa kaliwa o sa kanan? Kung tatanungin tayo ng Panginoong Hesus, ano nga bang gusto natin? Gusto nating magkaroon ng kapangyarihan. Gusto nating maging malakas. Gusto nating maging marunong. Gusto nating maging matagumpay. Gusto nating tinitingala tayo ng ating kapwa. Kayo, kung tatanungin tayo ng Panginoon, diba? Tanungin mo nga yung katabi mo, anong gusto mo? Iba-iba tayo ng sagot. Pero, yun ang tanong eh. Ano nga bang gusto natin? Nagdadasal tayo araw-araw. May laman yung puso natin ngayon. Sino magsasabing hindi natin gustong guminhawa? Hindi po ba? Sino nagsasabing hindi natin gustong gumaling? Humusay? Pero ang sinasabi sa atin na Ebanghelyo ngayon, kasabihin din ba natin yung sinabi ni Bartimeo? Guro, gusto ko po sanang makakita. Kasabihin natin, hindi naman ako bulag. Hindi naman ako bulag. Si Bartimeo, normal lang na sabihin niya, gusto ko pong makakita. Bulag siya. Pero ang gusto nga lang ba ni Bartimeo makakita. Dahil naririnig niya yung mga tao, alam niya kung ano iniisip ng mga tao. Guro, gusto ko pong makakita. Nung makakita, ano ginawa? Ay, nag-PSP na. Nag-computer na lang. Di ba? O di kaya nagliwaliw na lang. Nasabi na Ebanghelyo, nang sabihin ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, na makakita siya anong ginawa niya, sumunod sa Panginoon. Sa buhay po natin, yan ang paanyaya sa atin na Ebanghelyo. Na kung tatanungin tayo ng Panginoon ngayon, sana sabihin din natin, Lord, gusto ko pong makakita. Dahil ang pinakamasaklap na maaaring mangyari ay binigay sa atin ng Panginoon lahat. Nakakakita tayo, wala tayo sakit, malakas tayo, nakalalakad tayo, wala tayong kapansanan. Pero hindi natin kinikilala si Jesus. Hindi natin nakikita siya. Si Bartimeo, ang gusto talaga niya, hindi yung makakita lang, hindi yung maginhawahan lang, hindi yung masayahan lang. Ang gusto talaga niya ay makita si Jesus. Imagine niyo po yung sitwasyon na kung ikaw yung bulag, kung ikaw yun nandun sa madilim na yugto ng buhay, kung ikaw yun nandun sa kadiliman, hindi lang dahil bulag ka, may pinagdadaanan kang problema, meron ka sakit, may mga pagsubok na hinaharap ka, ano nga bang pinakamasarap na makita? Marahil pwede mo sabihin, sana matapos to, pero walang katapusan. Anong pinakamasarap na makita? Katulad ng karanasan ni Bartimeo, na pagdilat mo, pagtingin mo sa buhay, ang makita mo ay si Jesus. At sa pagkakita kay Jesus, sundan siya.
si Father Anthony de Melo, meron siyang magandang kwento tungkol sa pagtingin. Sabi na isang estudyante niya sa kanyang kwento, tinatanong, paano ko po malalaman kung tapos na yung dilim o gabi at maliwanag at pasikat na yung araw? Sabi, kung makita ko po ba mula sa malayo na yung puno ay mangga at hindi santol? Yung po bang sa malayo makita ko yung hayop at masabi ko, kalabaw, hindi aso? Para bang maging malinaw lahat? Ang sagot ng guro, para masabi mo na talagang tapos na yung dilim at nandun yung liwanag. Yun yung makita mo si Kristo sa iyong kapwa. Makita mo si Kristo sa iyong paligid. Dahil kahit tanghaling tapat, kung nandun ka na hindi mo nakikita si Kristo sa iyong kapwa, lagi kang nabubuhay sa kadiliman. Sa ating pagdadasal, laging nandun ang Panginoon na makikinig at tatanungin tayo, what do you want? Anong gusto mo? And we can only find satisfaction, peace, if we ask, like Bartimaeus, Lord, I want to see. At hindi lang makita, I want to see Jesus. I want to see you. At pag makikita natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, kahit sa pinakamadilim, kahit sa sakit, kahit sa pagsubok, kahit sa tukso, kahit sa kasalanan, pag nandun ang Panginoong Hesus, nakita natin at sinundan natin, walang hindi pagtatagumpayan ang Kanyang pag-ibig. Sa pagpapatuloy nating pagdiriwang, sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo, hilingin natin na punuin nawa niya tayo ng Kanyang presensya upang sa gayon tunay na baunin, manatili sa atin at maibahagi natin yung pag-ibig na yan at lagi nating hanapin, makita at mahalin sa katauhan ng bawat isa sa atin.